Sa isang eleganteng boardroom na may floor-to-ceiling na salamin, tahimik na nakatayo si Margo Evangelista sa harap ng isang holographic presentation. Malinis ang kanyang postura mula sa kanyang signature white blouse na may pilak na brooch hanggang sa kaniyang neatly tied bun. Sa edad na 50, si Margo ay hindi lamang isa sa pinaka-pinagpipitagang tech entrepreneur sa bansa. Siya rin ang CEO at founder ng EvaMind Technologies, isang kumpanyang kilala sa ethical AI systems. Wala sa kanyang mukha ang anumang bakas ng pagod, subalit sa kanyang mga mata, may lalim ng mga karanasang hindi basta-basta nalilimutan. Margo, the Singapore team just confirmed they want to roll out Eva Neuro this Q4. Sabi ng assistant niyang si Jules, isang batang bading na laging nakasuot ng color-coded suits na bagay sa season. Make sure the compliance model is in place before we scale. We don't just grow, we lead with values. Sagot ni Margo habang nakatingin sa data projections. Sa kabila ng yaman at tagumpay, may puwang pa ring bakante sa puso ni Margo. 10 taon na mula nang iniwan siya ng matagal na fiancé na si Darren, isang diplomat na hindi kinaya ang kanyang workaholic lifestyle. You'll never know how to stop. Ang huling salitang binitiwan ni Darren bago umalis papuntang Geneva. Simula noon, itinaya na ni Margo ang lahat para sa EvaMind. Ginawa niyang anak ang kumpanya, lumalaki, lumalawak, at lumalalim ang responsibilidad. Hindi siya naging ina, pero naging gabay siya ng daan-daang kababaihan sa tech, mga scholars sa STEM, at mga empleyadong tinuring siyang mentor. Isang araw, inimbitahan si Margo bilang keynote speaker sa isang seminar para sa mga working students. Ang event ay bahagi ng Corporate Social Responsibility (CSR) program ng EvaMind. Sa malawak na auditorium ng isang state university, nagsalita siya tungkol sa purpose beyond code. Sa dulo ng kanyang talumpati, may isang binatang nagtaas ng kamay para magtanong. Mestisuhing mapungay ang mata at may matalim na tono ang boses. Miss Evangelista, do you believe love and career can ever exist in balance? O lagi pong may kailangang isakripisyo? Napatingin si Margo sa binata. Hindi dahil sa tanong, kundi sa paraang ito'y binigkas. Parang may pahiwatig ng sariling sugat. Sa tamang oras, pareho silang pwedeng mabuhay, sagot niya. Pero kung pipilitin mong pagsabayin ng hindi ka pabuo, pareho silang mawawasak. Matapos ang seminar, lumapit ang binata sa kanya. I'm Riven Ocampo, 4th year computer engineering. Working student din po ako sa isang print shop sa gabi. I hope hindi po ako naging bastos kanina. Ngumiti si Margo. No, Riven. You asked the question many successful people are afraid to confront. At doon nagsimula ang hindi inaasahang pagkakayabigan. Lumipas sa mga linggo, si Rivan ay naging volunteer sa isa sa mga pilot project ng EvaMind sa mga barangay. Isang mobile app para sa mental wellness ng kabataan. Doon sila lalong nagkakilala. Tuwing nagkikita, may palitan sila ng ideya. Nagustuhan ni Margo ang pagkamapanuri ni Rivan, habang si Rivan naman ay humanga sa tapang at talinong taglay ni Margo. Isang gabi, habang nasa fieldwork sa Marikina, inabot sila ng ulan. Sa isang maliit na karinderya, sabay silang nagkanin at tinolang manok habang nababasa pa ang suot. Hindi ka ba natatakot mahulog sa mas bata? Tanong ni Rivan habang pinupunasan ang basang braso gamit ang pamunas ni Margo. Bakit ako matatakot? Mas nakakatakot ata mahulog sa isang edad lang pero walang direksyon, balik ni Margo. At doon, sa gitna ng simpleng hapunan, nagsimulang umusbong ang kakaibang koneksyon. Sa kabila ng 26 na taon nilang agwat, si Rivan at Margo ay naging tahimik na magkasintahan. Wala sa social media, walang publisidad. Puro mga lihim na biyahe sa mga probinsya, mga lakad pagkatapos ng outreach at manapalitan ng email na puno ng ideya, tula at mga salitang hindi kailanman binigkas sa publiko. Mahal kita,
Minsang sinabi ni Rivan habang nakatingin sa bituin sa rooftop ng Evamind HQ. Tanggap ko yan, sagot ni Margo. Pero mahalin mo muna ang sarili mo. Huwag mong hayaang ako ang magsilbing layunin mo. Paano kung ikaw nga ang dahilan ko para magsikap? Hindi sapat yan, Rivan. Darating ang panahong hindi ako magiging sapat. Hindi pa man niya alam, pero ang mga salitang iyon ang magiging paunang tanikala ng masakit na paghihiwalay. Pero sa ngayon, hindi pa iyon. Sa ngayon, may halakhak pa sa pagitan nila habang nagbabahagi na ng kape at pangarap. May manalihim pang yakap sa loob ng library kung saan nag-aaral si Rivan. May mga oras pa na tahimik nilang ipinagdiriwang ang pagkakaiba ng kanilang edad. Dahil doon nila natagpuan ang isa't isa sa gitna ng dalawang mundong halos magbanggaan pero iniling magsama. At sa gitna ng katahimikan ng kanyang opisina, isang gabi habang pinagmamasdan ni Margo ang isang photo sa kanyang phone, si Rivan na natutulog habang may libro sa dibdib. Napangiti siya. Wala pa siyang alam na ilang buwan mula ngayon, ang larawang iyon ay magiging paalala na lamang ng isang pag-ibig na bumangon mula sa mga posibilidad, ngunit nalugmok sa pagpili ng landas. Pero sa ngayon, tahimik pa ang bagyo. Tahimik ang gabi sa penthouse unit ni Margo. Sa labas, kumikislap ang mga ilaw ng lungsod habang bumubuhos ang ulan. Sa loob ng sala, si Rivan ay nakaupo sa harap ng laptop, nakasalampak sa carpet, habang tinatapos ang kanyang thesis sa subject na Ethical Machine Learning Models in Post-Pandemic Economy. Sa tabi niya, nakapatong ang ilang coding books, isang tasa ng malamig na kape at isang unan na may markang MNE, regalo ni Margo sa kanilang anibersaryo. Nakakatuwa yung sinabi mo kay Professor Del Castillo, ani Margo habang bitbit ang tray ng 2 pirasong bibingka at mainit na tsa. Napatingin si Rivan. Yung tungkol sa inclusive design? Natawa siya kasi sobrang passionate ko raw. Tulad ng dati, di ba? Mumiti si Margo, sabay abot ng isang bibingka sa binata. Yan ang dahilan kung bakit kita sinuportahan. Hindi lang dahil matalino ka, kundi dahil may puso kang programmer. Tiningnan siya ni Rivan. Hindi lang ikaw ang CEO, Margo. Ikaw ang naging gabay ko sa lahat ng ito. Tila bumigat ang hangin sa pagitan nila. Ilang segundo ng katahimikan bago muling nagsalita si Margo. Alam mong, proud ako sa iyo, Rivan. Malapit ka ng graduate. Isa sa mga CSR talks at mga team dinner ng Evamind, hindi kailanman pinakilala ni Margo si Rivan bilang kasintahan. Lagi lamang, isa sa mga scholar ng Evamind, Promising Young Mind. Ganun din si Rivan. Hindi siya nagpapapost sa Instagram ng kahit anong sweet photo nila. Wala silang anniversary captions, wala ring couple goals. Para sa iba, sila'y mentor-student tandem. Pero para sa kanila, ito ay isang ugnayang mas malalim pa sa mga salitang pwedeng isulat sa profile bio. Gusto mong sumama sa Malaysia Conference next month? Tanong ni Margo isang gabi habang sabay silang nagdi-dinner sa isang Japanese resto sa Makati. Nagkibit balikat si Rivan. May final defense ako. Baka mahirapan i-reschedule. Tsaka baka iba na lang ang isama mo, yung mas professional tingnan sa tabi mo. Napahinto si Margo. Ano yan? Biro ba yan o totoo? Tumawa si Rivan ng pilit. Biro lang, pero sa mga sumunod na linggo, napansin ni Margo ang dahan-dahang paglayo ni Rivan. Hindi na siya tumatawag tulad ng dati. Hindi na rin siya humihingi ng tulong sa mga project o tanong sa karir. Mas madalas, may excuse, may practice defense, may group study, may trabaho sa part-time niya bilang coding tutor. Isang gabi, habang si Margo ay may board meeting sa Singapore via Zoom, dumaan si Rivan sa kondo para kunin ang external drive. Wala siyang dalang pagkain. Hindi gaya ng dati. Hindi rin siya nagtagal. Tila may hinahabol. May lakad ka ba? Tanong ni Margo habang inaayos ang kamera ng laptop niya. Group project overnight. May dadaanan lang din akong friend. Friend? Girl? Tanong ni Margo, diretso. Sandaling tumahimik si Rivan bago sumagot ng mahinahon. Oo, si Lara.
Classmate ko sa AI Ethics. Wala namang mali siya, Margo. Hindi ako nagtatanong ng may halong selos. Nagtatanong ako bilang partner dahil may nararamdaman akong pagbabago. Nagiwas ng tingin si Rivan. Ikaw kasi, sobrang taas ng expectation minsan. Parang dapat lahat ng kilos ko under scrutiny. Huwag mong gawing dahilan ng standard ko, Rivan. Lahat ng ito, ginawa ko para matupad ang pangarap mo. Tumayo si Rivan at kinuha ang kanyang bag. Salamat, pero siguro kailangan ko ring matutong tumayo mag-isa. Pagkasara ng pinto, naiwan si Margo sa malamig na kwarto. Ilang minuto bago magsimula ang kanyang Zoom presentation, hindi niya napigilan ang pagbagsak ng isang luha. Sa mga susunod na araw, tahimik na inobserbahan ni Margo ang kilos ni Rivan. Sa mga CSR events, hindi na siya sumusulpot. Sa mga team briefing kung saan inaasahan siyang mag-volunteer, laging may excuse. Ngunit ang pinakamasakit, isang gabing dumaan siya sa campus ng Oriana para sana sorpresahin ito sa kanyang thesis exhibit. Nakita niya si Rivan kasama si Lara. Magkatabi, tumatawa, at tila ba magkaibigan lang. Pero iba ang tingin, iba ang kilos. Dahan-dahan na akong nawawala sa mundo mo, hindi ba? Bulong niya sa sarili habang nakaupo sa kotse, nagmamasid mula sa malayo. At doon niya napagtanto, minsan ang pagmamahal ay hindi kailangang ipaglaban. Minsan kailangan lang tanggapin na hindi lahat ng itinanim ay sayo rin uusbong. Maagang sumikat ang araw sa araw ng graduasyon sa University of Oriana. Nagkakagulo ang mga estudyante sa campus grounds habang hawak-hawak ang kanilang mga toga at graduasyon caps. Isa-isa na ring dumarating ang mga magulang at mahal sa buhay. May dalang bulaklak, kamera at ngiting hindi maikubli. Sa gitna ng kasiyahan, si Rivan Ocampo ay nakatayo sa lilim ng punong akasya. Suot ang kanyang itim na toga at sa dibdib niya ay nakasabit ang medalya ng Best in Research Thesis. Ngunit wala siyang ngiti. Tahimik lang siyang nakatingin sa screen ng kanyang cellphone. Ilang beses niyang binuksan at sinarado ang draft ng isang mensaheng matagal na niyang nais ipadala. Sa kabilang banda ng lungsod, sa loob ng kanyang opisina sa Evamind Headquarters, si Margo Evangelista ay tahimik na nakaupo. Hindi siya nagsalita buong umaga. Nakaschedule sana siyang magbigay ng keynote sa isang AI governance roundtable sa hapon. Ngunit hindi siya makapag-concentrate. Wala sa sarili. Isang pahina ng email lang ang nakabukas sa kanyang laptop. Ang invitation letter mula kay Rivan na hindi kailanman dumating. Ngunit ngayong araw, graduation ng binatang minsang tinawag niyang liwanag sa gitna ng algorithm. Ma'am, may nais po ba kayong ipasundo para sa roundtable mamaya? Tanong ni Jules, ang kanyang assistant. No, Jules, I'll drive myself, sagot ni Margo. Pilit ang ngiti. Kailangan kong maglakbay ng mag-isa na yung araw. Bago siya lumabas ng opisina, dumaan siya sa isang maliit na kahon na nakalagay sa bookshelf. Binuksan niya ito. Nandoon ang lumang ID ni Rivan, isang dried flower mula sa isang lakad nila sa Sagada at isang maliit na sulat na isinulat ng binata noong una niyang natanggap ang scholarship. Thank you, Margo. Hindi mo lang ako tinuruan. Binigyan mo rin ako ng direksyon. Hindi kita bibiguin. Napangiti si Margo sa kabila ng kirot. Ang direksyon minsan, hindi palaging patungo sa'yo. Bulong niya. Kinagabihan, habang nasa parking lot siya ng headquarters, tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe. Rivan, salamat sa lahat, pero kailangan kong ituloy ang sarili kong landas. Walang emoji, walang detalye, walang paalam na may halik o yakap. Isang mensaheng parang ginupit mula sa isang corporate script ng resignation. Tahimik na binitiwan ni Margo ang phone. Saglit siyang nakatingin sa dashboard ng sasakyan bago pumikit at napalunok ng buo. Hindi siya sumagot, hindi rin siya tumawag. Pinili niyang manahimik kahit ang damdamin niya ay parang pinunit ng malamig na hangin. Sa mga sumunod na araw, tila naging multo ang presensya ni Rivan sa paligid. Nakita niya sa social media ang ilang graduation photos
Kasama si Lara, ang babaeng nakita niya noong isang buwan at ang thesis group ng binata. Wala siyang larawan doon, hindi siya nabanggit, wala man lang bakas na minsan, isa siya sa mga naging dahilan ng tagumpay ng binata. Sa mga meeting, naging mas tahimik si Margot. Hindi siya kasing energetic gaya ng dati. Madalas siyang nakatingin sa malayo habang nagpe-present ang anyang mga staff. "Ma'am, okay lang po ba kayo?" Tanong ni Dr. Amira Lee, partner nila sa research department. "Okay lang, Amira. Sometimes, we just need to reboot our system." Pero ang reboot na yon ay mabagal. Maraming beses siyang muntik umiyak sa harap ng elevator. Sa isang board meeting, nang mapag-usapan ang CSR scholarships, halos mabasad ang boses niya nang banggitin ang pangalan ni Rivan bilang isa sa pinakaunang scholars ng EvaMind. Isa sa mga scholar natin ay patunay na kahit anong galing, hindi mo hawak ang mga pipiliin nilang direksyon sa buhay. Ani Margot, habang nanginginig ang kamay sa remote ng projector, isang gabi, habang naglilinis siya ng kanyang cabinet sa penthouse, natagpuan niyang muli ang lumang hardbound journal na minsang niregaluhan ni Rivan. Nakasulat doon ang maraming doodle, notes, plano at isang pahina kung saan nakasulat ang pangarap ng binata. By 25, sana makapagtayo ako ng sarili kong tech startup. Gusto kong maging independent, pero kahit anong mangyari, babalikan ko si Margot. Siya ang dahilan kung bakit ko ito sinimulan. Napayuko si Margot. Hindi siya umiiyak. Wala na siyang luha, pero dama niya ang bigat na para bang sumabog sa dibdib. Hindi mo kailangang bumalik, mahinang bulong niya. Hindi mo kailangang bumalik. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming linggo, nagbukas siya ng email at sinimulang tapusin ang bagong partnership proposal para sa isang AI project na matagal na niyang pinagpaplanuhan. Nagbalik siya sa routine, maaga sa office, late uuwi. Focused, disiplinado. Hindi upang limutin si Rivan, kundi upang muling buuin ang sarili. Hindi bilang mentor, hindi bilang sugar mommy, kundi bilang Margot Evangelista. Isang babae, isang lider, isang pusong minsang iniwan, ngunit hindi kailanman tinalikuran ang sarili. Isang mainit at maalinsangang hapon sa World Tech Job Expo sa Pasay Convention Center. Tahimik na nakapila si Rivan Ocampo sa booth ng mga tech companies. 2 linggo na siyang paulit-ulit na nare-reject sa mga job portals at bawat email na may subject na "We regret to inform you" ay tila pumapatong sa bigat ng kanyang loob. Naka-dark blue polo shirt siya at itim na slacks. Medyo kupas na pero maayos. Sa leeg niya ay ang tie na hindi niya naisip na isuot ulit matapos ang graduasyon. Isang navy blue na silk tie na binili nila ni Margot sa isang maliit na shop sa Kyoto noong nagpunta sila doon para sa Tech Summit. Noon, parang simbolo ito ng swerte. Ngayon, tila ba nakakabigat sa leeg. "Next please," tawag ng babae sa booth ng EvaMind Technologies. Hindi nagdalawang isip si Rivan. Hindi niya naman lubos na kabisado ang lahat ng kumpanya doon. Basta kung saan may vacancy, susubukan niya. Habang papalapit siya sa lamesa, napansin niyang simple lang ang booth ng EvaMind. Isang malinis na backdrop, ilang standees at isang monitor na may looping video presentation ng company values. "Hi, I'm Rivan Ocampo, computer engineering graduate." Mahinahong wika niya habang iniabot ang kanyang resume. Tiningnan siya ng assistant recruiter. "Nice to meet you, Mr. Ocampo. Ako si Yvette Florentino, assistant HR. Let's see." Tumigil si Yvette sandali habang binabasa ang resume. May ilang familiar keywords sa profile mo. May research ka pala sa ethical AI? Tumango si Rivan. "Yes po. Actually, yung thesis ko po ay tungkol sa adaptive fairness algorithms. Na-feature po siya sa academic journal ng universidad." Napangiti si Yvette. "Impressive. Alam mo bang isa yan sa top pillars ng EvaMind?" Napakurap si Rivan. To be honest po, hindi ko masyadong nabasa yung buong vision ng kumpanya nyo, pero kilala ko po siya. Parang may mga project po kayo sa mental health apps, tama po ba?"
Correct. And we're currently expanding our AI compliance team. Sa totoo lang, we're looking for junior systems analysts for product integrity reviews. Wow! Open pa po ba for fresh graduates? Depende sa potential. And I see a lot of that in your profile. Nag-type si Yvette sa tablet niya, saka ngumiti. I'll schedule you for a final interview next week. Pwede ka ba sa Wednesday, 10 a.m.? Natuwa si Rivan. Yes, sobrang pwede po. Good. Expect an email confirmation by tonight. Habang palayo si Rivan, hindi niya maiwasang ngumiti sa gulat at saya. Sa wakas, may kumpanyang kumilala sa kanyang kakayahan. At higit pa rito, exciting ang proyekto at swak sa expertise niya. Hindi niya alam habang binabagtas niya ang hallway palabas ng convention center na ang pinasukan niyang kumpanya ay ang mismong kaharian na itinayo ng babaeng minsang naging sentro ng kanyang mundo, si Margo Evangelista. Dumating ang araw ng interview. Maaga si Rivan. Formal ang bihis, dark gray na suit at ang paborito pa ring navy blue tie. Kahit medyo kupas na ang tela, ito pa rin ang nagpapalakas ng loob niya tuwing may mahalagang araw. Sa kanyang isipan, hindi na ito tungkol kay Margo, kundi tungkol sa mga pinaghirapan niya sa mga panahong pinili niyang magsimula muli. Isa itong simbolo ng pagpupursigi. Habang nasa waiting area ng EvaMind main office, pinagmamasdan ni Rivan ang paligid. Malinis, moderno, minimalist ang interior. May mga digital screen sa pader na nagpapakita ng core values ng kumpanya. Empathy, ethics, empowerment. Tumawag ang receptionist. Mr. Ocampo, conference room C, final interview po. Pumasok si Rivan, huminga ng malalim, inayos ang tie. Pagbukas ng pinto, agad niyang nakita ang dalawang nakaupo, isang lalaki na mukhang department head at isang pamilyar na babae. Parang may pumutok na tunog sa tenga ni Rivan nang makilala niya ang pangalawang interviewer, si Margo. Maayos ang bihis ni Margo, nakaitim na blazer, sleek ponytail at hindi nagpakita ng kahit anong emosyon nang magtama ang kanilang mga mata. Please, have a seat. Malamig pero profesional ang boses ni Margo. Thank you, ma'am. Mahina ang tinig ni Rivan. Pilit na hindi ipinapakita ang pagkatigatig. Ang unang nagsalita ay ang kasamang interviewer. So, Mr. Ocampo, tell us, how do you handle ethical dilemmas when coding under pressure? Sinubukan ni Rivan magpakatatag. I believe ethical judgment should be hard-coded into the process. Pressure isn't an excuse for bias or compromise. I make sure I follow a testing routine with built-in fairness checkpoints. Tumango si Margo. Interesting. Tell me, Mr. Ocampo, what made you apply here? Saglit na natigilan si Rivan. Alam niyang hindi ito ordinaryong tanong mula sa isang dating kasintahan. Ito'y tanong mula sa CEO. Kailangan niyang sumagot hindi bilang dating nobyo, kundi bilang isang aplikanteng gustong magkaroon ng pagkakataon. Ma'am, I've been following the AI trends in Southeast Asia, and EvaMind's direction on human-centric solutions aligns with what I want to work on. Gusto ko pong maging bahagi ng movement para gawing mas responsable at inklusiba ang teknolohiya. Tahimik si Margo sa loob ng ilang segundo. Tila sinisiyasat kung totoo ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Rivan. Good to know, sagot niya. That will be all for now. We'll be in touch. Paglabas ni Rivan ng conference room, bumigat ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung matatawa siya sa irony ng pagkakataon o matatakot sa posibilidad na tanggihan. Pero sa kanyang loob-loob, alam niyang hinarap niya ang isang multo at nanatili siyang nakatayo. Sa kabilang dulo ng opisina, nakatingin si Margo sa salamin. Walang luha, walang galit. Ngunit sa kanyang puso, may halo ng lungkot at pagkamangha. Sinusuot pa rin niya yung tie, bulong niya sa sarili. Pero hindi na siya ang dating Rivan. Nang muling bumukas ang pinto ng interview room at pumasok si Margo Evangelista, para bang tumigil ang oras para kay Rivan. Sa isang iglap,
Lahat ng kanyang pinilit limutin, mga alaala ng gabi nilang magkasama sa sagada, ang mga gabi ng pag-aaral na may yakap sa balikat, ang mga tahimik na pag-ibig na walang selfie o caption, lahat ay bumalik na parang alon na lumulunod sa kanya. Si Margot, sa kanyang maayos na postura, ay walang ipinakitang emosyon. Wala man lang pagkabigla o pag-iling. Nakasuot siya ng itim na blazer. Nakaayos ang buhok sa neat loban at may dalang clipboard na tila isang karaniwang araw lamang sa opisina ang kanyang ginagawa. Mr. Ocampo, malumanay niyang bati habang umuupo sa harap ni Rivan. "Good morning." "Good morning po, ma'am," sagot ni Rivan, halos hindi marinig ang sariling tinig. Pakiramdam niya ay nanlamig ang kanyang katawan. Nanikip ang kanyang dibdib at ang init sa kanyang batok ay parang sumisigaw ng hiya at kaba. Hindi siya makatingin ng diretsyo kay Margot. Sa halip, pilit niyang ipinako ang paningin sa mesa, sa clipboard, kahit saan basta wag lang sa mga matang minsan ay minahal siya ng totoo. Umupo si Margot na tila ba walang anumang bakas ng pagkakakilanlan sa pagitan nila. Isa siyang CEO na humaharap sa isang aplikanting estranghero. "We've gone through your profile," panimula niya. "You have a solid academic background and a strong thesis. Tell us, Mr. Ocampo, if you were assigned to work on a fairness audit of an AI model with biased outputs, how would you respond?" Kahit kabado, pilit na nagpakaseryoso si Rivan. Ito ang pangarap niyang trabaho, ang linya ng larangan na matagal niyang pinagsikapan. At kahit pa ang taong nasa harap niya ang mismong iniwan niyang sugatan, hindi niya maaaring itapon ang pagkakataong ito. "First, I would revisit the dataset and assess which variables are reinforcing the bias. Then, I would collaborate with the design and data team to recalibrate the sampling. Most importantly, I document every step to ensure full transparency." Tumango si Margot. "Very well. Can you tell us a time when you had to unlearn something you were very confident about?" Sandaling nagkatinginan ang dalawa. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang interview, hindi na nakaiwas si Rivan. At sa kanyang loob-loob, alam niyang ang tanong ay mas malalim pa sa technical aspect nito. Napalunok siya. "Yes, I once believed na sapat ang talino at determinasyon para makamit ang mga pangarap. Pero natutunan kong minsan ang pinakamatatalino rin ang pinaka-selfish, lalo na kapag nalilito sila kung sino ang dapat nilang pahalagahan." Bahagyang tumaas ang kilay ni Margot. "That's a heavy insight." "Because it came from a heavy experience," tugon ni Rivan. Tahimik muli ang silid sa loob ng ilang segundo. Sa labas ng glass walls, may mga empleyadong naglalakad. May tumutunog na printer sa kabilang room. Pero sa loob ng silid na iyon, tila may sariling mundo ang katahimikan. Isa itong pagsukat ng hangganan, ng profesionalismo, ng sakit na hindi binigkas at ng dignidad sa kabila ng damdamin. "I appreciate your honesty," sagot ni Margot sa wakas. "We value emotional intelligence as much as we value technical skills." One last question. Napatayo si Rivan sa sarili niyang loob. "Ito na," bulong niya sa sarili. "What does integrity mean to you in the tech industry?" Huminga ng malalim si Rivan. "Integrity means doing the right thing, even when the system allows you not to. It means respecting the people who helped you rise and never deleting the paths that led you to where you are, even when they're painful." Saglit na nagkatitigan muli ang dalawa. Walang luha, walang panunumbat. Pero sa mga mata nila, naroroon ang mabigat na katahimikan ng nakaraan, isang pag-ibig na hindi na muling babanggitin, pero kailanmay hindi makakalimutan. Kumayo si Margot, isinara ang kanyang clipboard. "Thank you for your time, Mr. Ocampo. We will let you know within the week." Napatingala si Rivan, ramdam ang bigat ng bawat salita. "Thank you po, ma'am. Regardless of the result, salamat." Ngumiti si Margot, isang ngiting hindi mapait, hindi masaya, isang ngiting puno ng respeto, hindi pagmamahal.
Good luck, Rivan. Paglabas niya ng room, para siyang nahulog sa bangin ng alaala. Nang makita niyang muli ang logo ng Eva Mind sa lobby, napaisip siya, 1 taon na pala mula nang lumabas siya sa buhay ni Margot. At ngayon, narito siyang muli bilang aplikante, hindi bilang minamahal. At sa gitna ng lobby, habang pinagmamasdan ng mga empleyado ng Eva Mind na masaya sa kanilang mga papel, tahimik siyang napaupo sa isang bench. Wala siyang ideya kung matatanggap siya o hindi. Ngunit alam niyang, sa pagkakataong ito, hinarap niya ang dati niyang iniwan. Hindi para bawiin, kundi para ipakita na nagbago na siya. Sa itaas ng building, si Margot ay tahimik na nakatanaw sa kanyang office window. Sa kamay niya, hawak niya ang tie na dati siya ang pumili. Gamit pa rin niya, bulong niya sa sarili. Pero mas mahalaga, natutunan na niyang isuot ito hindi para sa akin, kundi para sa sarili niya. Sa mga araw na sumunod matapos ang interview ni Rivan, walang binanggit si Margot sa kahit kanino tungkol sa koneksyon nila ng aplikante. Sa loob ng kanyang opisina, pinili niyang ituon ang sarili sa mas malawak na larawan, ang kinabukasan ng Eva Mind, hindi ang mga anino ng nakaraan. 1 linggo matapos ang encounter nila ni Rivan, umupo si Margot sa isang boardroom meeting kasama ang kanyang core team. We're finalizing expansion into Malaysia and Vietnam, ani Yvette, ang assistant HR na siyang unang nakaengkwentro kay Rivan. Pero kailangan natin ng regional collaboration for neuro-AI integration. May bago pong proposal si Dr. Amira Lee. Napataas ang kilay ni Margot. Si Dr. Amira? I thought she was consulting for the Singaporean MedTech Group. She reached out last week. Apparently, gusto raw niyang lumipat ng focus sa ethical applications ng neural interface tech. Schedule a call. Gusto ko siyang makausap in person. Sagot ni Margot. Ilang araw pagkatapos, sa isang private lounge sa Taguig, nagkita sina Margot at Dr. Amira Lee, isang batang Phil-Korean scientist na kilala sa larangan ng neuro-AI. Maikli ang buhok nito, may confidence sa pagsasalita, at may likas na karisma kahit hindi namumuwalan ng technical na salita. Miss Evangelista, bungad ni Amira, you've built something rare here. Most tech CEOs chase data, pero ikaw, ethics. Ngumiti si Margot. I've chased both, but I learned the hard way that not everything that computes makes sense to the heart. Then we're aligned, ani Amira. Because I believe the future of AI must understand pain, not just patterns. At doon nagsimula ang kolaborasyon. Sa ilalim ng proyekto nilang tinawag na Project Liwanag, layunin nilang gamitin ang neuro-AI para sa trauma support system ng mga batang babaeng may post-abuse behavior. Hindi ito chatbot, hindi lang app, ito ay Adaptive Empathy Interface. Kasabay nito, nagsimula rin si Margot ng isang panibagong inisyatiba, STEMENA, isang scholarship program para sa mga batang kababaihan sa remote areas ng Pilipinas. Hindi lang ito scholarship, may mentorship, monthly mental wellness sessions, at immersion trips Eva Mind HQ. Daan-daang aplikante mula sa mga barangay sa Zamboanga, Samar, at Bukidnon ang dumagsa. Ma'am, ani Yvette isang araw habang bitbit ang tablet. Puno na po ang slots sa pilot program. May isa pa pong sulat na gusto ko sanang ipakita. Inabot niya ang liham mula sa isang batang nagngangalang Selena Cruz, 14 na taong gulang mula sa Aklan. Sa kanyang liham, isinulat nito, Dear Evamind, gusto ko pong matutong gumawa ng robot na kayang umintindi kung kailan umiiyak ang isang bata. Hindi po para sumikat, kundi para matulungan ko ang mga batang katulad ko na hindi marunong magsabi ng sakit. Napaluha si Margot habang binabasa iyon. Approve her slot. Siya ang magiging unang scholar ng STEMENA, sabi niya. At hindi napigilang ngumiti nang may bahid ng pag-asa. Habang lumalawak ang mga proyekto ng Eva Mind, mas lalo ring tumingkad ang reputasyon ni Margot sa tech industry. Sa loob lamang ng 2 buwan, lumabas siya sa 3 business magazines. May feature ang Forbes Asia na tinawag siyang The Mind Behind Empathetic Machines. Sa isa pang column sa The Guardian Tech,
Pinuri ang kanyang balance ng innovation at integrity. Sa isang interview, tinanong siya ng host, Miss Evangelista, ano po ang inspirasyon ninyo sa pagtutulak ng AI na may puso? Sandali siyang natahimik. Pain. Hindi ko ikakaila na ang mga nasaktan, kadalasan, ang may pinakamaraming naiintindihan. At kung may paraan para hindi na maranasan ng iba ang parehong sakit, iyon ang trabaho ko. Hindi niya kailangang banggitin ang pangalan ni Rivan. Hindi niya kailangang ikuwento ang mga gabing mag-isa siyang umuuwi sa kondo na may bakanteng upuan sa dining table. Sa halip, pinili niyang itaas ang sarili hindi sa paghihiganti kundi sa paghilom. Isang gabi, habang nagpapahinga sa kanyang study area, bumisita si Amira dala ang 2 cup ng chamomile tea. Nagpapahinga ka ba o nagtatrabaho habang nagpapanggap na nagpapahinga? Biro nito. Ngumiti si Margot. A bit of both. Pwede ba akong magtanong? You don't have to answer. Seryosong tono ni Amira. Is it true na you used to love one of your scholars? Saglit na natahimik si Margot. Hindi ko siya minahal dahil scholar siya. Minahal ko siya dahil nakita ko ang sarili ko sa kanya. Someone trying to find a place in the world. Did he break you? No, sagot ni Margot. Titig sa tsaa. He reminded me that even the strongest structures have weak points. And that's okay. We rebuild. At sa mga sumunod na buwan, habang pinapanood ni Margot ang pag-unlad ng kanyang mga proyekto, hindi niya na muling binuksan ang lumang kahon kung saan nakatago ang ID ni Rivan at ang kanilang litrato. Hindi dahil ayaw na niyang maalala, kundi dahil wala ng sakit kapag inaalala. Si Margot Evangelista ay muling tumindig. Hindi dahil gusto niyang ipakita na mas magaling siya, kundi dahil alam niyang may mas malaking laban kaysa sa pag-ibig. At iyon ay ang pag-angat ng mas marami pang kababaihang tulad niya. Ang puso niyang minsang iniwan, ngayon ay tahanan na ng daan-daang pangarap ng iba. Welcome to EvaMind, Mr. Ocampo. Iyon lang ang nakasulat sa welcome email ni Rivan, 1 linggo matapos ang interview. Walang special treatment, walang note mula sa CEO, wala ring update kung sino ang nagdesisyon kung bakit siya tinanggap. Pero sa kabila ng katahimikan, ramdam niyang hindi si Margot ang dahilan ng kanyang pagkakatanggap. Dahil hindi siya inilagay sa team nito, kundi sa Integrity and Product Testing Division sa ilalim ni Engineer Louis Bacani. Si Engineer Bacani ay kilalang strict sa buong kumpanya. Matanda na ito sa larangan, may halos 2 dekada ng karanasan sa software validation. Tahimik, diretsyo magsalita, walang paligoy-ligoy. Sa unang araw ni Rivan sa trabaho, pinawag siya agad ng matandang engineer sa lab. Mr. Ocampo, bago ka magsimulang magdisenyo ng mundo, turuan mo munang maglakad ang mga code mo. Seryosong sambit ni Bacani habang pinapakita ang listahan ng testing protocols. Sir, sanay po ako sa agile testing model. Baka po mas efficient kung... Efficiency is not an excuse for sloppiness, putol ni Bacani. We're building tools that affect real people. You don't get to rush lives. Hindi sumagot si Rivan. Tahimik siyang sumunod. Para sa kanya, isang bagay na rin ito, ang matuto, kahit pa masakit ang tono. Pero hindi lang si Bacani ang naging hamon. Maging ang mga kasamahan niyang engineer, gaya ni Rhea Tizon, ay tila laging may ilag sa kanya. Alam mo, Rivan, isang araw, habang nagsasabay sila ni Rhea sa pantry, magaling ka, oo. Pero minsan, parang may kulang. Yung puso. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, litong-lito. Nagmumukha kang masyadong gustong patunayan ng sarili. Pero hindi ka marunong makinig. Parang may binabawi ka. Tila suntok sa sikmura ang sinabi ni Rhea. Hindi siya nakasagot. Sa halip, kumuha siya ng kape at tahimik na bumalik sa kanyang mesa. Sa mga sumunod na linggo, paulit-ulit siyang tumatanggap ng feedback. Kulang sa collaboration, kulang sa contextual awareness. Ang ilan sa kanyang proposals ay nireject, pinuna ng risk committee o binalik sa unang phase.
Habang sinusuri niya ang mga comment, hindi niya maiwasang tanungin ang sarili. Ganito ba ako dati? Ganito ba ang iniwan ko sa likod ko noon? Isang gabi, halos alas 11 ng gabi sa lab, nakatulog siya sa harap ng monitor. Nagising siyang may nakaipit na sticky note sa keyboard. Gusto mong bumawi? Simulan mo sa pagpakumbaba. Louie. Hindi siya sigurado kung sinadya ni Bacani iyon. Pero mula noon, nagsimula siyang magbasa ulit ng internal policy papers ng EvaMind. Binalikan niya ang mga training modules. Humingi siya ng feedback kay Rhea. Unti-unti, tinanggap niya na ang talino ay hindi sapat sa isang organisasyong may malalim na prinsipyo. Dumating ang quarterly team building. Lahat ng empleyado ng EvaMind ay dinala sa isang eco-resort sa Batangas. Doon sa gitna ng isang team challenge kung saan kailangang buuin ng bawat grupo ang isang maliit na robot gamit lang ang recycled parts, mas lalong lumambot ang puso ni Rivan. Habang naghihintay sila ng turn sa activity, napadpad siya sa isang bilog ng mga empleyado, kasama si Yvette at ilang taga-communications team. Ang galing talaga ni Ma'am Margot. Ani Jill ang internal designer. Naalala niyo noong iniwan siya ng fiancé niya? Imbes na malugmok, gumawa siya ng scholarship fund. Hindi lang yon, dagdag ni Yvette. Yung STEM na, ideya niya yun. Sabi niya kung iniwan man siya ng isang tao, hindi niya iiwan ang mga batang babae na gustong makamit ang pangarap sa science. Tahimik lang si Rivan sa gilid. Hindi niya alam kung alam ba ng mga ito ang kaugnayan niya ay Margot. Pero habang pinapakinggan niya ang bawat kwento, lalo siyang napapahiya sa sarili. Hindi dahil sa ginawa niya noon, kundi sa katotohanang hindi niya nakita noon ang kabuuan ng pagkatao ni Margot. Iba talaga si Ma'am, ani Jill. Matapang, tahimik, pero hindi mapagiganti. Ilang beses na siyang inalok ng media para magpa-interview tungkol sa personal life niya, pero never siyang nagsalita. Sabi lang niya, may mas malaking dahilan ng mga sugat natin. Hindi ito para magkwento ng sakit, kundi para ituro kung paano bumangon. Kinagat ni Rivan ang labi niya. Sa loob ng kanyang dibdib, naramdaman niya ang sipa ng katotohanang matagal niyang tinatakbuhan. Siya ang isa sa mga sugat na yon. At habang siya'y bumabalik sa dati, si Margot ay tumayo, hindi para ipamukha kung sino ang mali, kundi para maging sandalan ng iba. Kinagabihan habang nakaupo siya sa beranda ng resort, tinanong siya ni Rhea, "Alam mo Rivan, minsan iniisip ko, bakit ka talaga nag-apply dito?" Matagal bago siya sumagot. Siguro, gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya kong magsimula ulit. Pero ngayon na-realize ko mas kailangan ko yatang aminin na hindi ako nagtapos. Tumakbo lang ako. Baka oras na rin para huminto sa pagtakbo. Sagot ni Rhea bago iniwan siyang tahimik habang pinagmamasdan ng buwan. Tila paalala ng liwanag na hindi kailangan ng palakpakan para magsilbing gabay. Sa bawat araw na lumilipas sa loob ng EvaMind, unti-unting nararamdaman ni Rivan na hindi sapat ang pagiging magaling lang. Sa harap ng mga prototype, bug reports at ethical review meetings, napagtanto niyang mas malalim pa ang hinahanap ng kumpanyang ito kaysa sa galing. Ito ay disiplina, pakikisa at tunay na malasakit. Kaya isang gabi, habang pauwi sa maliit na unit na tinutuluyan niya sa Quezon City, inuksan niya ang isang lumang leather notebook na matagal nang nakatabi sa kanyang backpack. Isang pahina ang binuksan niya, walang laman. Doon niya sinimulan ang isang bagay na noon ay iniiwasan niyang gawin. Ang sumulat ng katotohanan. Dear self, ang dami mong sinayang. Hindi dahil wala kang alam, kundi dahil akala mo alam mo na ang lahat. Ang totoo, mas naging ambisyoso ka kaysa marunong tumanaw ng utang na loob. Hindi mo man nilinlang si Margot sa salita, pero niloko mo siya sa kilos, sa katahimikan, sa unti-unting paglayo, sa pagiging duwag. Lumipas ang mga gabi at naging bahagi ng kanyang routine ang pagsusulat. Sa bawat pahina, inilalabas niya ang mga hindi niya kayang sabihing malakas. Isang gabi, isinulat niya, "Hindi lahat ng tinatawag mong trophy ay kayamanan. Minsan ang iniwan mo ang tunay na yaman."
Sa kagustuhan kong marating ang taas, ginamit ko ang balikat ng taong mahal ako hindi para sabayan sa pag-akyat, kundi para tapakan. Unti-unting bumukas ang damdamin niya sa ibang aspeto ng kanyang buhay sa trabaho. Sa halip na palaging gustong makuha ang spotlight, pinili niyang gumalaw sa likod ng entablado. Isa sa mga hakbang niyang pagsasaayos sa sarili ay ang pagboluntaryong mentor para sa interns ng kumpanya. Doon niya nakilala si Gelo, isang tahimik na binatang may autism spectrum na bagamat magaling sa code ay hirap makipag-communicate. Sir Rivan, nahihiyang tanong ni Gelo isang araw, okay lang po ba kung i-edit ko yung logic ng filter function nyo? May nakita lang po akong mas optimal. Imbes na bastusin ito o ipahiya, mumiti si Rivan. Gelo, dito sa EvaMind, hindi mahalaga kung sino ang una. Ang mahalaga, tama ba? Pakita mo sa akin. Napangiti si Gelo at sabik na tinuro ang suggestion niya. Ilang araw lang ang lumipas, naging mas kampante na ito sa pakikisalamuha sa iba. Sumunod ay si Lyra, isang 26 anyos na single mom na nakapasok bilang QA intern. Malimit siyang mahuli sa time-in, pero laging may dalang notebook na puno ng notes at codes. Sorry po sir kung minsan late, sabi ni Lyra minsang natempuhan siya sa pantry. Nag-aasikaso lang po ng anak ko, minsan kasi walang magbabantay. Walang problema Lyra, sagot ni Rivan. Pero may pakiusap ako, huwag mong hayaang gamitin yan para isipin mong kulang ka. You belong here. Alam mo yan, di ba? Tumango si Lyra, nangingilid ang luha. First time pong may nagsabi sa akin yan. Mula noon, naging mas bukas si Rivan hindi lang sa pagtuturo kundi sa pakikinig. Unti-unti, nakikilala siya ng mga tao sa department hindi bilang ambisyos na baguhan, kundi bilang mahinahong gabay. Minsan, tinanong siya ni Engineer Bacani habang nagkakapi sa lab, "O Campo, bakit parang mas tahimik ka na ngayon?" "Siguro sir, kasi mas gusto ko na pong marinig ang mga bagay na dati ko lang pinapalampas." Tumango si Bacani. "Ayos, tuloy mo lang yan. Hindi kailangan ng lider ang lakas ng boses. Kailangan ng puso sa timing ng pakikinig." Sa mga araw na iyon, hindi na si Margo ang laman ng bawat oras niya. Ngunit sa bawat desisyong ginagawa niya, sa bawat hakbang ng kababaang loob na tinatahak niya, naroon pa rin ang anino ng babae. Hindi para ipaalala ang sakit, kundi para ipatunayang kaya pa rin niyang baguhin ang sarili, kahit pa walang balikan. Minsan, habang sinusulat niya ang isang entry sa journal, biglang huminto ang kamay niya. Napaisip siya, kung sakaling magkita kami ulit, hindi na ako lalapit para humingi ng tawad. Lalapit ako para sabihing salamat. Dahil hindi ako nagising sa pagmamahal niya. Nagising ako nang mawala iyon. At sa gabing iyon, sa liwanag ng desk lamp sa kanyang mesa, isinara niya ang journal sa panibagong pahina. Sa labas, tahimik ang syudad, at sa loob ng kanyang dibdib, hindi man ganap na payapa, naroon ang isang simula. Hindi ng pagbabalik, kundi ng pagbabago. Ano ulit ang tawag sa bagong platform, Sir Rivan? Tanong ni Gelo habang binabasa ang testing checklist. Lunas, sagot ni Rivan, nakatitig sa dashboard ng system. Mental wellness platform siya para sa mga kabataan. AI-driven mood support with built-in CBT prompts but powered by ethical language models. Mula sa pagiging simpleng mentee, si Rivan ngayon ay tinuturing ng lead tester ng isang malaking proyekto matapos ang halos isang taon ng pagsusumikap at tahimik na pagbabago sa sarili. Sa wakas ay inatasan siyang pamunuan ang beta testing phase ng Project Lunas, ang inakabagong platform ng EvaMind para sa mental health support. Ngunit may isang komplikasyon. Ang project na ito ay direktang overseen ng CEO's office at lahat ng reports, presentations at stakeholder briefs ay kailangang i-review ni Margo mismo. Unang araw pa lang ng collaboration, nandoon agad ang tensyon sa hangin. Hindi sigaw, hindi panunumbat, kundi isang katahimikan
na parang humihiwalay ng mundo sa pagitan nila. "Rivan," bati ni Margot habang pumasok sa conference room ng main office. "Ma'am," sagot niya sabay tango. Wala nang Margot. Wala na ring kumusta ka. Lahat ay formal, mula sa tono ng email hanggang sa phrasing ng Slack messages. Sa harap ng projector, habang nagsisimula ng kanyang progress report si Rivan, nahagip niya ang mahinahong ekspresyon ni Margot. Nakapangalumbaba, seryoso, pero hindi malamig. May kaunting kibit sa labi na tila pag-apruba tuwing nakakabasa ng tamang insight. At sa bawat tanong niya, walang personal na ugnay, pero may respeto. "Your evaluation of the emotional modeling module is detailed," puna ni Margot matapos ang presentation. "But I want the data segregation clearer. This will roll out to 10,000 users. Bias sensitivity must be watertight." "Opo ma'am, I'll coordinate with the fairness audit team," sagot ni Rivan. Halos hindi makatingin ng diretsyo. Paglabas niya ng conference room, bahagyang napahawak si Rivan sa dibdib niya. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa kakaibang sakit. Isang sulyap sa mundong minsang kanya, pero ngayoy pag-aari na ng mas malawak na layunin. Sa mga sumunod na linggo ng collaboration, paulit-ulit ang ganitong interaksyon. "Ma'am, we encountered irregular sentiment spikes in the anxiety feedback loop. Naka-flag na po sa code team. Good work. Pakisama sa weekly brief. Noted po." Wala nang kwentuhan, wala nang kulitan. Ngunit masakit man aminin, mas epektibo sila bilang ganito. Mas matalim ang mga ideya, mas mabilis ang flow ng trabaho, walang personal na distraksyon. Ngunit sa bawat pagtatapos ng kanilang meeting, hindi mapigilan ni Rivan ang tumitig kay Margot sa mga sandaling hindi siya nakatingin. Sa mga oras na tumatawa ito sa joke ng ibang staff, sa mga eksenang abala ito sa pagre-review ng mga draft, tahimik, matalino at tila mas nagniningning kaysa noon. Mas naging buo si Margot, hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa sarili nito. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Minsang nagkakape sila sa pantry ng main office pagkatapos ng isang team sync. Naabutan niya si Margot mag-isa. Maayos ang pagkakaupo nito. Hawak ang tasa ng tsaa at binabasa ang proposal ng isang junior officer. "Ma'am, gusto ko lang sabihin, mahusay po talaga ang pagkakadisenyo ng content policy nyo para sa Lunas." Ang lalim, ani Rivan, may kaba sa dibdib. Hindi siya tumingin. Tila ba nasanay na ring huwag magpakita ng kahinaan. "Salamat Rivan, pero hindi lang ako yun. Team effort and pain teaches the best filters." Tumango si Rivan. "Natutunan ko na rin yun." Nagtagpo ang mga mata nila. Isang segundo, dalawa. Walang lumapit, walang umalis, hanggang sa tumunog ang phone ni Margot at tumayo ito. "I have a call. Ingat sa report." At iyon na. Walang halik, walang yakap, wala ring galit, pero sa loob ni Rivan, parang may pinto ng tuluyang isinara. Hindi dahil ayaw niyang buksan, kundi dahil huli na ang lahat. Sa gabi, habang sinusulat niya ang kanyang journal, inilagay niya ang isang linya. Minsan, ang pinakamasakit ay hindi ang mawala ang isang tao, kundi ang makita mong naging mas maganda ang mundo niya kahit wala ka na roon. At sa pagkakataong ito, hindi siya umiiyak, hindi na siya naghihintay. Tinanggap niya na si Margot ay hindi na babae sa panaginip niya. Siya na ang babaeng ginising siya sa katotohanang kaya niyang magbago, kahit pa hindi na ito ang dahilan. Maagang dumating si Margot sa opisina ng araw na iyon. Wala pa ang karamihan sa staff, kaya't ang katahimikan ng executive floor ay ila musika sa kanyang panimula ng linggo. Nakabukas na ang blinds, bumubuhos ang liwanag ng araw mula sa bintana ng kanyang opisina at nasa mesa na niya ang karaniwang iniinom. Black coffee, walang asukal, walang gatas. Katulad ng paraan ng pagharap niya sa buhay nitong mga nakaraang taon. Diretso, walang taligoy at tinatanggap ang pait kung kinakailangan. Habang inaayos ang tablet niya para sa araw ng mga meetings,
napansin niya ang isang puting sobre sa ibabaw ng kanyang desk. Walang pangalan sa labas, walang sender, pero ang sulat kamay ay pamilyar. Pulido, maingat ang bawat tipik at medyo pamilyar ang estilo ng R. Binuksan niya ito. Ma'am Margot, hindi ko po alam kung nararapat tahong tawagin kayong Margot gaya ng dati. Pero kung sakaling ito na lang ang huling pagkakataon kong makausap kayo sa personal na paraan, hayaan niyong ito'y maging tapat. Hindi ko po sinusulat ito para humingi ng pagbabalik. Hindi ko rin ito ginagawa para maibalik ang nakaraan o mabura ang sakit. Ang gusto ko lang ay mailahad ng walang harang ang pasasalamat at paghingi ng tawad na hindi ko nasabi noon. Nalaman ko po na minsan ang tunay na kabutihan ay tahimik. Walang sumbat, walang tanong, walang paghabol. At kayo ang nagpamalas niyon. Habang ako po ay abala sa paghahanap ng mundo, kayo po ay nanatiling bahagi ng mga mundong sinusubukan ninyong buuin para sa iba. Naging mapaghangad ako. Ginamit ko ang pagkakataon, ang kabaitan ninyo, at ang pagmamahal niyo bilang plataporma para maabot ko ang mga ambisyon ko. Noon, iniisip kong normal lang yon. Pero ngayon, alam kong mali. Hindi lahat ng suporta ay dapat abusuhin at hindi lahat ng damdamin ay dapat iwan sa ere. Nakita ko po kung gaano kayo nagniningning ngayon at totoo po, hindi dahil wala na kayo sa buhay ko kaya ko ito sinasabi. Kundi dahil na rin sa pagkawala nyo, kaya ko ito naunawaan. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako magiging ganito. At kung may isang bagay po akong gusto kong malaman nyo, hindi po ako bumalik para maibalik ang dati, kundi para magpasalamat. Buo na po ako, hindi dahil sa pagkawala ninyo, kundi dahil sa lahat ng iniwan ninyong leksyon. At kung maaari, kahit huli na, sana mapatawad ninyo ako. Hindi bilang dating nobyo, kundi bilang taong minsang minahal nyo at natutong magmahal. Sa huli, ng maswasto. Rivan Ocampo. Tahimik si Margot habang binabasa ang sulat. Wala siyang masyadong reaksyon sa mukha. Walang luha, walang buntong hininga. Pero sa loob-loob niya, may kung anong damdamin ang dumampi. Hindi ito nostalgia, hindi ito pangungulila. Isa itong marahang pagtanggap. Nang matapos niyang pasahin, tumayo siya mula sa kanyang upuan. Binuksan ang cabinet sa gilid ng mesa at inilabas ang isang maliit na kahon na may markang label, Growth. Sa loob nito ay ilan pang sulat, isa mula sa dating scholar na ngayon ay nagtuturo na sa Canada. Isang thank you card mula sa isang batang babae sa STEMina program at isang lumang Polaroid ng kauna-unahang intern team ng Eva Mind. Maingat niyang ipinasok ang sulat ni Rivan sa pinakailalim. Hindi para itago, hindi para limutin, kundi upang ipaalala sa sarili na ang tunay na pag-unlad ay hindi lamang nakikita sa mga pagtatagumpay, kundi sa mga taong piniling bumangon at humingi ng tawad kahit wala nang inaasahang kapalit. May kumatok sa pinto. Si Yvette. Ma'am, ready na po yung Zoom call with the Vietnam team. Give me 5 minutes, sagot ni Margot. Noted po. Nang makaalis na si Yvette, tumingin muli si Margot sa bintana. Sa taas ng building, tanaw niya ang mga taong abala sa ibaba. Bawat isa'y may kanya-kanyang layunin at direksyon. Sa sarili niyang isip, bumulong siya. Hindi lahat ng sugat kailangan gamutin ng yakap. Minsan, sapat na ang isang sulat. At ang katotohanang pareho na kayong natuto. At sa umagang yun, bago muling harapin ang isa na namang linggo ng mga desisyon, at desisyong kailangang maging makatao at matalino, nagsimula si Margot hindi sa plano ng expansion, kundi sa isang simpleng pagtamo sa nakaraan. Hindi bilang CEO, hindi bilang dating minahal, kundi bilang isang taong natutong magpatawad at muling lumakad pasulong. Ang Grand Ballroom ng Eva Mind Tower ay puno ng mga ilaw, bulaklak at mga mukhang may ngiti at paggalang. Ang taunang Eva Mind Gala Night ay hindi lang selebrasyon ng tagumpay. Ito rin ay pagkilala sa mga taong nag-ambag ng tunay na halaga sa industriya ng ethical tech.
Taon-taon, ito ang gabi kung kailan pinagsasama-sama ang mga scientist, coders, HR staff, executive board at scholars para kilalanin ang pinakamahuhusay. Naka-black tie ang mga lalaki at pawang naka-gown ang kababaihan. Sa dulong bahagi ng hall, isang stage ang itinayo na may LED backdrop na nagsasabing Reinvention when Purpose Meets Redemption. Tahimik lamang si Rivan sa isang sulok ng ballroom habang sinusulyapan ang award program na hawak niya. Hindi pa rin siya sanay sa ganitong engranding eksena. Sa suot niyang simpleng itim na suit at ang navy blue tie, yung lumang tie na maraming pinagdaan ng tagpo, nagmistula siyang isang anyo ng katahimikang bumawi sa sarili. Lumapit si Gelo, bit-bit ang mocktail niya. Sir Rivan, balita ko po. Ikaw ang tatanggap ng Innovative Leader Award. Ngumiti si Rivan, bahagyang kinabahan. Sino nagkwento sa'yo niyan? Si Ma'am Ria. Tapos nakita ko rin yung initial awardees list kanina sa tablet ng MC. Sabi ni Gelo na halos mapatalon sa saya. Sumunod na lumapit si Lira, dala ang kamera. Sir, picture muna tayo. Baka mamaya hindi na kita makuha. Baka puno ka na ng press. Hod naman, natawang sagot ni Rivan. Pero hindi niya maitago ang konting kaba. Habang nagkakatuwaan ang mga tao, nasa backstage na si Margo, kasama ang gala host at ilang senior board members. Naka-dark emerald green na gown si Margo. Simple ngunit elegante at may tahimik na karisma na tila hindi naaapektuhan ng panahon. Sa kamay niya ang card ng award presenter. Mamaya po, Ma'am Margo. Kayo na ang magsasabi ng awardee. We thought mas maganda kung personal niyong ibibigay. Tumango si Margo. Walang alinlangan. Tama lang naman. Growth deserves witness. Dumating ang oras ng parangal. Sa katahimikan ng ballroom, tumayo ang MC at nagbigay ng ilang panimula. Bawat taon, binibigyang parangal natin ng empleyado na hindi lamang napamalas ng galing sa larangan ng teknolohiya, kundi ng pagbabago sa sarili at sa mga taong nasa paligid niya. Ilang sandali ng katahimikan, ilang buntong hininga, at sa spotlight na unti-unting tumama sa entablado. Lumabas si Margo. Tumigil ang lahat. Hindi dahil sa takot, kundi sa respeto. Sa mikropono, mahinahon at malinaw ang kanyang tinig. Reinvention is not just about changing what you do. It's about confronting who you were, and some mistakes become the roots of reinvention. Napatingala si Rivan. Hindi siya sigurado kung siya ba talaga ang tinutukoy. Pero habang tumutugtog ang soft music sa background at nagsimulang umilaw ang screen sa likod ng stage, lumitaw ang pangalan niya. Innovative Leader of the Year, Mr. Rivan Ocampo. Saglit siyang napahinto. Wala siyang iniisip kundi ang mga pinagdaanan niya. Ang gabi ng graduation na hindi siya nagpaalam. Ang interview kung saan nanlamig siya sa presensya ni Margo. Ang journal na puno ng pagsisisi at ang sulat na isinulat niya para sa isang taong minsang minahal niya. Hindi ng tama, kundi ng buo. Tahimik siyang umakyat ng entablado. Nakatingin siya kay Margo. At si Margo, bagamat seryoso ang muka, ay may mumunting ngiti. Hindi dahil proud siya, kundi dahil alam niyang ang pag-angat na ito ay pinaghirapan. Inabot ni Margo ang award. Hawak ng dalawa ang tropeo, sandaling nagkatagpo ang kanilang mga daliri. Congratulations, bulong ni Margo. Sapat lang para siya lang ang makarinig. Thank you, mahina ring tugon ni Rivan. For everything. Hindi sila nagyakapan. Walang eksenang puno ng drama. Ngunit sa bawat tinginan, nandoon ang malinaw na pagpapatawad, hindi para muling magmahal, kundi para bigyang saysay ang lahat ng dinaanan. Nagpalakpakan ang buong crowd. Tumayo ang lahat, mga empleyado, mga scholars, mga partner, at pati ang mga dating nagduda kay Rivan. Tahimik lamang siyang umiti, walang luha, walang pag-iyak sa entablado, walang luhang tumulo, kundi respeto, para sa sarili at para sa babaeng minsang naging tahanan ng kanyang pangarap. Bumaba siya sa stage, tinanggap ang mga pagbati, pero sa loob ng puso niya
Alam niyang ang tunay na gantimpala ay hindi ang tropeo, kundi ang pagkakataong maipakita na siya'y bumangon. Hindi bilang dating nobyo ni Margot, kundi bilang isang lalaking natutong tumayo sa sarili niyang pagkakamali. At habang lumilipas ang gabi, nagpatuloy ang selebrasyon. May sayawan, may palakpakan, may tawanan. Ngunit si Rivan, sa isang sulok ng ballroom, ay tahimik na nakaupo. Hawak ang tropeo at nakatanaw kay Margot na masayang kausap ang ilang bisita. Hindi na siya ang sentro ng mundo ng babae, ngunit hindi na rin niya kailangan iyon dahil sa wakas, natagpuan na niya ang sarili at iyon ang pinakamalaking parangal sa lahat. 3 taon makalipas ang gabi ng gala, tahimik na isinara ni Margot Evangelista ang pinto ng kanyang opisina sa Evamind. Walang press release, walang engrandeng farewell. Isang simpleng turnover ceremony lamang kasama ang bagong CEO na dati niyang Chief Strategy Officer. Bitbit niya ang ilang kahon ng personal na gamit, ilang larawan, ang lumang coffee mug na may ukit na bias is not a bug, it's a design flaw. At syempre, ang kanyang taburitong tablet na may archived na libu-libong project memos at innovation blueprints. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, ma'am? Tanong ni Yvette, na yon ay head na ng Global HR ng Evamind. Ngumiti si Margot habang sinasara ang zipper ng kanyang leather bag. Yvette, lumaki na ang kumpanya. Hindi na ako ang kailangan nito. Ang kailangan nito ay mas sariwa, mas progresibong utak. Ako naman, kailangan ko na ring bumalik sa mga pinanggalingan at ganun nga ang ginawa niya. Sa loob lamang ng 6 na buwan, lumipat si Margot sa Mindanao. Doon sa isang lumang lote sa Tagum, itinayo niya ang Ethos Foundation, isang ethical tech learning hub na layuning turuan ng kabataan, lalo na ang mga batang babae sa mga liblib na komunidad, ng responsible innovation, coding with conscience at gender-inclusive leadership. Coding is not just about logic, aniya sa kanyang mga estudyante sa unang araw ng klase. It's about listening to the pain that machines can't feel and solving it for the humans who do. Tinawag siyang Ma'am Gauss na mga bata. Mas magaan, mas personal. Araw-araw siyang naglalakad mula sa kanyang maliit na bahay patungo sa learning center. May mga araw na nagtuturo siya ng UX design. May araw na tungkol sa digital ethics. Ngunit laging may bahagi ng klase kung saan tumitigil siya at nagtatanong, bakit mo ito gustong gawin? Para kanino? At habang unti-unting nabubuo ang ethos bilang isang sentro ng pag-asa, sa Maynila naman ay tahimik ring lumalago ang isa pang proyekto, ang RI Code, isang startup na pinundar ni Rivan Ocampo kasama sina Gelo at Lira. Ang layuning ng RI Code ay simple pero makapangyarihan, gawing accessible ang programming education sa mga marginalized communities, mga PWD, solo parents, out-of-school youth at senior citizens na nais matuto ng basic tech skills. Hindi mo kailangang maging valedictorian para matuto ng code. Sabi ni Rivan sa unang oryentasyon nila sa isang barangay hall sa Tondo. Ang kailangan mo lang ay isang dahilan at isang taong maniniwala sa iyo. Madalas siyang sumasama sa field deployment. Si Gelo naman ang in charge sa platform development habang si Lira ang tumututok sa outreach at HR training. Sa bawat proyektong tinatapos nila, alam nilang hindi lang skills ang ibinibigay nila, kundi panibagong pagtingin sa sarili ng bawat taong natuturuan nila. Isang araw, habang nagsasagawa ng training si Rivan sa Davao City, napadaan siya malapit sa Ethos. Hindi niya inaasahan ang pagkakataon, pero may isang scholar na nagbanggit, "Sir, may alam po ba kayong si Ma'am Gaux? Siya po ang nagtuturo sa amin dito." Dati raw siyang CEO ng Evamind. Saglit siyang natigilan. Hindi niya inakalang ganoon kabilis lumaganap ang epekto ni Mar Gaux sa mga probinsya. "Ma'am Gaux?" Tanong niya may bahid ng ngiti. "Magaling siya, no?" Ang galing po niya, pero grabe rin po siya magtanong. Hindi lang tungkol sa coding, kundi tungkol sa sarili.
Siya nagpakilala. Hindi niya na rin hinanap pa si Margao. Wala nang dahilan. Dahil sa kanyang puso, alam niyang sapat na ang kaalaman na pareho silang nasa tamang direksyon. Sa kabilang banda, si Margo ay minsan ding nakatanggap ng balita mula sa isang batang babae na dating scholar ng Eva Mind at ngayoy volunteer na sa RI Code. Sa isang liham, isinulat nito, "Ma'am Go, isa po sa mga nagturo sa amin ng loops at logic ay si Sir Rivan. Sabi po niya, ang mahalaga ay ang dahilan kung bakit tayo nagkokod. Parang kayo po, di ba?" Napangiti si Margo habang binabasa iyon. Tumitig siya sa bintana ng Ethos habang pinapanood ang mga batang naglalaro sa labas ng center. "Hindi ko na kailangang makausap pa siya," bulong niya. "Ang mahalaga, pareho na kaming hindi naglalakad palayo sa sakit, kundi papalapit sa mas makabuluhang layunin." Sa mga sumunod pang taon, naging common ang pangalan ni Margo at Rivan sa iba't ibang advocacy panels, hindi bilang magkapareha, kundi bilang dalawang lider na may magkaibang misyon, ngunit iisang layunin, ang gawing makatao ang teknolohiya. May mga panahong nagkakasalubong ang kanilang mga proyekto sa parehong event, parehong advocacy campaign. Kapag nagkakatinginan sila mula sa malayo, isang tango lang ang palitan. Walang drama, walang sumbat. Isang simpleng pagkilala sa nakaraan na naging tulay para sa kasalukuyan. At sa huling bahagi ng isang panayam kay Margo, tinanong siya ng isang estudyante, "Ma'am, do you ever regret letting go of someone you loved deeply?" Muling tumahimik si Margo, tumingin sa malayo, at sakang ngumiti. "Hindi ko siya binitawan para mawala. Binitawan ko siya para pareho kaming makalaya at mahanap kung sino talaga kami. Hindi lang bilang magkasintahan, kundi bilang mga taong may paninindigan." At iyon ang katuturan na matagal nilang hinanap. Hindi sa isa't isa, kundi sa taong naging sila pagkatapos ng lahat. Ang ballroom ng Manila International Convention Center ay puno ng mga tagahanga ng teknolohiya, mga negosyante, estudyante at mga tagapagtaguyod ng ethical innovation. Sa harap ng malaking LED screen na may nakasulat na Techvolution Beyond Invention, dalawang magkaibang pangalan ang nakalista bilang mga keynote speakers ng araw. Margo Evangelista, founder, Ethos Foundation; Rivan Ocampo, CEO and co-founder, RI Code. Magkaibang oras, magkaibang panel, ngunit sa iisang entablado. Sa likod ng stage, habang inaayos ang mic ni Margo, lumapit ang isang staff para kumpirmahin ang lineup. "Ma'am, after po ng Ethics and Empathy panel nyo, susunod po si Mr. Ocampo sa Innovation for Inclusion panel." Tumango si Margo, walang bakas ng kaba sa mukha. "Good, magandang balita yan." Samantala, sa kabilang holding room, si Rivan ay nakaupo habang binabasa ang kanyang talking points. Sa tabi niya si Gelo, ngayon ay official COO ng RI Code. "Excited ka?" tanong ni Gelo habang inaayos ang lanyard niya. "Hindi," sagot ni Rivan, ngunit may ngiti sa muka. Tahimik lang, parang may closure sa hangin. Ilang minuto bago siya tumawag paakyat ng stage, nauna si Margo sa panel. Nakasuot siya ng puting blazer, malinis, simple, ngunit halatang siya pa rin ang alpha presence sa silid. Habang nagsisimula ang talakayan tungkol sa ethical disruption in emerging tech, lahat ng mata ay sa kanya. Hindi dahil sa drama, kundi dahil sa bigat ng kanyang mga salita. "Tech must not only be intelligent, it must be just," aniya. "And justice begins in the people who build it." Pagkatapos ng panel, habang pababa siya sa hagdan ng stage, doon niya nakita si Rivan. Nasa kabilang gilid ng ballroom, papalapit na sa holding area ng kanyang panel. Nagkatinginan sila. Isang segundo lang, walang halik, walang luha, walang yakap. Pero may ngiti, hindi ng mga taong nagsisisi, kundi ng mga taong marunong umamin na hindi lahat ng pagmamahal ay kailangang tapusin sa pagbabalikan. Mumiti si Rivan, tumango si Margo.
at nagpatuloy sila sa kanilang lakad. Pagkatapos ng panel ni Rivan na tumanggap ng standing ovation dahil sa kanyang inisyatibang Code for the Blind, sinundan ito ng isang open forum para sa parehong panelists. Isang estudyante mula sa audience ang tumayo at nagtanong kay Margo, "Ma'am Margo," aniya, nanginginig pa ang tinig, "You've spoken a lot about values, empathy, and building technologies for people. But can I ask something personal po? Ano po ang pinakamalaking aral nyo sa pag-ibig?" Sandali lang natahimik ang lahat. Tumingin si Margo kay Rivan, nakaupo na ito sa audience area. Nakatingin din sa kanya, tahimik. Tumango siya, saka ngumiti. Ang tunay na pag-ibig, sabi niya, hindi laging dapat manatili. Minsan, sapat na yung ipinamaka niya sa daan. Ang ibang pag-ibig, hindi dumating para manatili sa tabi mo habang buhay. Dumating siya para ipakita kung sino ka at kung sino ka pa dapat maging. Pumalakpak ang audience. May ibang napangiti, may ibang natigilan. Si Rivan tahimik lang. Pero sa loob niya, alam niyang iyon na ang huling linya sa kwento nila. At hindi niya kailanman kakalimutan. Matapos ang event, habang unti-unting nagsisialisa ng mga tao, si Margo ay tumayo sa viewing deck ng venue, tanaw ang kalye sa ibaba. Dumating si Rivan, dala ang maliip na kahon ng kape na galing sa booth ng isang local brand. "Alam kong mahilig ka pa rin sa black. No sugar." Aniya iniabot ito. Ngumiti si Margo, tinanggap iyon. "At ikaw pa rin pala ang mahilig mag-alala. Saka ako lang ang nakakakilala ng lasa mo sa kape," pabirong sagot ni Rivan. Saglit silang nagkatabi sa katahimikan. "Maraming salamat," ani Rivan. "Hindi lang sa dati, kundi sa panahong pinili mong hayaan akong maging ako." "Tayong dalawa," sagot ni Margo, "pinili natin ang mas mahirap na daan. Pero tingnan mo, pareho tayong buo." "Totoo," tango ni Rivan. "At mas buo sa panahong hindi na natin hawak ang kamay ng isa't isa." Nagkatawanan sila, marahan, magaan, at pagkatapos ng ilang minuto, sabay silang lumakad pabalik sa loob ng venue. Walang kasunduan, walang plano, ngunit may malinaw na pangunawa. Tapos na ang kabanata nila, at pareho silang masaya sa huling pahina nito. Sa huli, hindi sila ang mga karakter na kailangang magkatuluyan para matawag na matagumpay ang kwento. Sila ang mga karakter na kailangang paghiwalayin upang matuto, tumindig, at magbigay liwanag sa sarili at sa iba. Dahil ang tagumpay nila ay hindi dahil sa isa't isa, kundi dahil natutunan nilang bumitaw at muling tumayo. Wakas sa mundo kung saan ang mga kwento ng pag-ibig ay madalas inaasahang magtapos sa muli nilang pagtatagpo. Iba ang naging daan ni na Margo at Rivan. Hindi sila bumalik sa isa't isa. Hindi sila nagbalikan bilang magkasintahan. At wala ring kasal, yakapan o happily ever after. Ngunit sa halip, ang kanilang kwento ay nagtapos sa mas mataas na anyo ng pagtanggap. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung sino ang nanatili, kundi sa kung sino ang natutong bumitaw ng may dangal at muling tumayo ng may layunin. Si Margo ay naging ilaw sa kababaihang nais makapasok sa mundo ng teknolohiya. Hindi para sumikat, kundi para maglingkod. Si Rivan ay naging boses ng mga tinig na madalas hindi naririnig sa industriya. Mga taong walang degree, walang koneksyon, ngunit may kakayahan at pangarap. Ang kanilang landas ay hindi nagkusmuli para sa pagmamahalan, kundi para sa pagtanaw. At sa bawat proyekto nilang dinagawa, sa bawat batang natututo, sa bawat coding class na nabubuo, naroon ang di nakikitang ugnay na dati nilang pinagsaluhan, isang pagmamahal na naging tulay tungo sa mas malalim na katuturan. Sa wakas, natagpuan nila ang sarili nilang tahanan, hindi sa piling ng isa't isa, kundi sa katahimikang nagsasabing, "Salamat."
tapos na tayo at buo pa rin ako. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at i-click ang notification bell para sa mga susunod na kwento ng pag-ibig, pagkawala, at pagbangon. Hanggang sa muli, ito ang alon ng istorya kung saan ang bawat alon ng puso ay may sariling simula at sariling dulo.